Dapat o bang magtalo-talo ang lahat ng religion at magsiraan, sa halip na tayo ay magkaisa ng pananampalataya at magkaisa ng pananalig sa Diyos at magkaisa ng higit na pag-ibig sa Diyos. Masama po yung magsiraan. Masama po yun. Pero, yung pagtalon-talunan ng issue, makipagtalo halimbawa ako sa Jehovah's Witnesses dahil sa issue. Mali kasi sinasabi nila, pag hindi ako kikibo, yung mga tao malalaso ng isip. Di ba? Ang mga apostol nakipagtalo para lumitaw ang totoo. Pakinggan nyo, 9:22-29 ng gawa. Basa. Tatapwat lalo ng lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtulig saan sa mga Greko-Hudyo. Nakita nyo? Si Apostol Pablo nakikipagtulig saan Si Kristo nga nakikipagtulig saan din sa mga eskribas at pariseo Hindi nyo ba nakita sa Biblia? Kaya nga sila pinatay Pinagsisikapan nilang siya'y mapatay nung masasamang tao na hindi makaabanti sa katwiran, ang igaganti, papatayin yung nagsasabi ng totoo. Si San Esteban, napatay sa diskusyon, sa pakikipagtalo. Pakinggan nyo sa Gawa 8. Basa. Tatapwat nagsitindig ang ilan sa sa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sirineo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya na nakikipagtalo kay Esteban. Di may pagtatalong naganap. Si San Esteban, siya po'y ministro ni Kristo. Nakipagtalo sa kanya yung mga Libertino, mga Syria, kung sino-sino, marami po sila. Ano nangyari? Tuloy. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Ano ang ginawa nila nung hindi nila matalo si Esteban? At kanilang pinagbatuhanan si Esteban. Ano? Pinagbatuhanan, pinatay si Esteban sa bato. Kung may Armalite noon, Armalite ang gagamitin noon. Matagal yung batuhan Hindi ba? Katumbas nung batuhan na yun, babariling ka Kaya nga, sa bagay, hindi naman ako natatakot. Kanina lang, bago kami pumunta rito, may text Yung tik-tik may text Sasabog kayo dyan sa Valenzuela, okay lang. Kaya nagdala kami ng bomb sniffing dog dyan. Pina-sniff ko yan bago kayo pinapasok kasi, kung matatakot ka sa mga masasama, matatago yung katwiran. Hindi yung masamang makipagtalo. Pagka ang pakikipagtalo, pang pananampalataya, mayroong isyong nililiwanag. Ang masamang pagtatalo, yung walang kabuluhan, yung panggagalingan ng away. Pero pag ang pag-uusap reliyon, hindi naman ako naninira. Sabi nyo, masama bang masama ba, hindi ba masama yung naninira? Masama yung naninira. Yung ginagawa ng iglesia ni Manalo sa akin, puro paninira. Pakinggan nyo. Meron pong naalala ko kapatid na dyan. Nagtanong po kasi tungkol sa logo nung samahan ni Mr. Soriano. Yung angkla. May pinaliwanag siya yung angkla, si Christian, si Dipete ng pananampalataya. Parang logo ng Siman, Siman, magkakasalabat Siman naman yan. Talagang Siman naman ito si Mr. Soriano Si Manluloko, si Mandarambong, si Mangungutong. Talagang Siman yan. Yung 20,000 miyembro niya. Totoo, hindi naman nangungutang. Nangungutong lang si Mr. Soriano Sa maikling salita, hinihinga na ng abulo. Pagkatapos, kinukutungan pa. Si Commander Ingkong, Oo. Nang hostage na. Kung sino-sino hino-hostage. Siyang nang hostage. Kapatid At na... hindi lang po yan, extortionist. Oo. Isipin niyo yan, mga kababayan, kaya nga, kung doon sa Mindanao, merong Abu Sayyaf, nang-hostage. May mga commander, may commander robot. Dito, merong Commander Eli, nang-hostage din Doon dinadala yung kanyang hostage sa Apalit. Yung pong mangangaral na yun, ng sentral ay nasa Apalit, hindi ho tunay na mangangaral yun.
Iyan ang katuparan ng hidhid, dayukdok, gutom, mangungutong, mangho-hostage. Ayoko naman sabihin, sira ulo talaga ito si Mr. Soriano. Siya ang numero 1, matakaw sa pera, ganid na, higit pa. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sino bang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano hindi gaanong pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip eh. Sa baho yun. Hindi ba? Puro bibig lang. Oh, sa bagay, sa isang banda, mabuti rin yung pagka ini na napunta sa surplus, pag-aagawan yung kapatid na, Rene, ha? May mga tinatawag pong Slightly used. slightly used nga lang. May karugtong po dyan eh. Sinasabi na iba. Ngunit totally damaged. Yun ang mahirap eh. Slightly used pero totally damaged. Sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi nga sa iba't termino, inuutangan. Gabitin na natin. Minomolestya sapagkat alam naman natin, di babayaran ni Mr. Soriano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago, yung amo mo mandurukot. At kasama ka roon sa mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. Kaya Mr. Soriano at yung mga kasama mo, ano ba yan naman itong ating pag-uusap na ito? Abay, parang ang kausap natin ito ay bangag eh. At sana po, makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Soriano, nahuthot ni Mr. Soriano sa kanyang mga kaanib. Alam po ninyo, mga kababayan, parang gusto na po namin maniwala doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Nakakulimbat, ha? Oo. 2 taong nga nangungulimbat ng illegal, Mr. Soriano. At saka napapansin ko, kapatid na Paul, talagang tuso ito si Mr. Soriano eh. Hindi ba pang huhut-hut yan? Talagang nanguhutot ito si Mr. Soriano. Oh, Nahihibang yata ito si Mr. Soriano. sagutin mo. Yan ang masama. Yung puro paninira, wala namang batayan sinasabi. May illegal daw. May illegal pala kami, ba't hindi nyo kami ipakulong? Di ba? Ito ba illegal? Magbigay ng Biblia, libre. Mag-Bible exposition, libre. Ang ba illegal? Kaya, yung mga ministro na yan, alam niyo, mga ministro yung Manalo, wala namang kasing totoo dyan eh. Wala nagsasabi ng totoo, puro sinungaling yung mga yan eh. Oh. Pakinggan nyo si Manalo mismo. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino ho yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Eh, yun ho bang mga tagapamahala, nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa. Sa layunin lang gumanda, kuminis ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid. Tanyo, ministro niya, halos lahat sinungaling eh. Kaya sino kaya maniniwala dito sa mga taong ito? Ang may sabi nun si Manalo. Kaya po, yan ang masama, paninira. Pero pag i-expose mo yung aral na mali, pupunahin mo yung aral na, kagaya nun, sabi ng saksi ni Jehovah, may paraiso raw sa lupa, ibabalik daw dito sa lupa ang paraiso. Saan mo nabasa yun? Ni sa tiktik at saka sa liwayway, wala yun eh. Paano mo sasabihin dito sa lupa ay may paraiso? Ngayon sasabihin, nang aatake ka. Hindi ako nang aatake, sumasagot ako sa tanong para maalaman ng tao kung saan nang galing yung aral na yon. Galing po yan sa saksi ni Jehovah. Yan. Hindi ko sinisiraan ng saksi ni Jehovah. Kaya sila merong ganun tanong, dun sa ideya ng saksi ni Jehovah yon, na ang lupa raw gagawin paraiso, bubuldoserin daw ito, etc. Nasa kanilang ano yun eh, libro yun eh.
Yan. Kaya po hindi ako nang-aatake. Sinasabi ko lang to.